Dumalaw si Moonjin kay Jinhyun. Jinhyun, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Magkaroon ng sakit na ganyan bago ang test, napakamalas. Tugon naman dito ni Jinhyun. Tama, maayos na ako ngayon, kaya wag ka nang mag-alala. Kamusta ang test mo? Napakunot naman ang noo dito si Moonjin. Sa isip naman ni Jinhyun, mas maaliwalas ang ekspresyon ng mukha niya ngayon. Sinusubukan niya lang mag-alala dahil maganda ang pinamalas niya at iniisip niya naman na ako ay nagkalat sa test. Ginawa ko ang makakaya ko pero wala akong maalala sa test pagkatapos kong mahimatay. Meron man akong naalala na kaunti sa mga tanong at sagot dahil lang sa hindi naman ito ang first time ko mag-test. Bigla naman dumating dito si Chulwo at Sangmin. You nerd! Anong nangyari? Kamusta ang katawan mo? Salita naman si Jinhyun. Huo, mamahaling Red Ginseng, ayos na ko ngayon, salamat sa pagdating. Sagot naman si Sangmin. Walang anuman, siguraduhin mong aalagaan mo ang sarili mo. Nag-iisip ako na pumunta kung saan para maglaro kasama ang lahat pero masyadong mahirap. Sagot naman si Jinhyun. Hindi ba tapastahan ulit? Hindi ba? Gawin mo sa sarili mo. At least Sangmin, kamusta ang test mo? Napangiwi na lang ng ngiti dito si Sangmin at sa isip ni Jinhyun. Mukhang maganda din ang exam nito. Sabat naman si Chulwo. Ako wala talaga, Jinhyun, kung target mo next year, mag-aral tayo magkasama. Sagot naman dito si Sangmin. Chulwo, wag mo sabihin yan, di pa nga nalabas ang mga grado. Dagdag naman ni Moonjin. Tama, antayin natin ang resulta. Sagot naman dito si Chulwo. Well, kung ganyan ang sakit mo, kahit ang halimaw ay di makakagawa ng maganda sa test at anong masama sa pag-aaral ng isa pang taon. Kung masama ang grado mo, pwede itong mangyari. Napabuntong hininga naman dito si Jinhyun. Tama, kung mangyari yan, mag-aral tayo ng magkasama. Sumangayon naman dito si Chulwo. Lumipat naman ang eksena kung saan nakalabas na si Jinhyun ng hospital at bumalik na sa pag-aaral. Maaga siyang pumapasok at umuwi agad ng bahay pagkatapos ng klase. Iniisip naman ng mga kaklase ni Jinhyun na pumalpak siya sa test dahil sa nangyari sa kanya. Salita naman dito ang dalawang kaklase. Napakamalas niya. Ano naman kung siya ang pinakamataas sa lahat ng grade pero nagkalat siya sa test? Pinakita naman ng mga guro na ganun din ang iniisip kay Jinhyun. Nakakapanghinayang na magkasakit sa ganun pang oras. Tama, siya ang pinakamahusay natin sa Elshan High School. Meron pa naman tayong Lee Sangmin, kaya umasa tayo at si Jinhyun ay bumawi na lang sa susunod na taon. Jinhyun naman ay walang pake sa mga nangyayari, pagkatapos tuluyang gumaling ay tumutulong siya sa kanyang magulang sa restaurant. Pagkatapos naman ay nagre-relax. Salita naman dito ang ama. Jinhyun, anong gagawin mo sa susunod na taon? Sa susunod na taon? Tanong ni Jinhyun. Dagdag naman ng ama. Para sa college entrance exam mo. Sagot naman si Jinhyun. Di ko po siya masyadong iniisip, ama. Patuloy naman ng ama. Ayaw ko na mapunta ka lang kung saan sa ang kolehiyo dahil sa kakulangan natin sa financial. Alam ko kung gaano ka nagsusumikap. Gusto ko pumunta ang anak ko sa kolehiyo kung saan siya nararapat. Ang ama mo ay kayang gawan ng paraan ang pera para suportahan ka. Salamat, ama, sagot naman ni Jinhyun. Lumipas naman ng mabilis ang panahon at halo-halo ang emosyon ng lahat. Nagmamadali naman dito si Moonjin. Jinhyun, nagawa ko, isa ko sa top. Laking gulat naman dito ni Jinhyun. Talagang ang kaya mo kapag pinagsumikapan mo, ang laging kulelat na si Hwang Moonjin ay nagawa ito. Congratulations! Sagot naman si Moonjin. Ang marinig ito mula sa iyo, talagang nakakapanibago. Tanong naman si Jinhyun. Saang kolehiyo ka pupunta? Sagot naman si Moonjin. Well, kakausapin ko muna ang aking ama at ina. Sa isip ko di ko ito masyadong magagawa, teka, iniisip ko lang sarili ko. Ang awkward, ikaw nakuha mo na ba ang grades mo? Sagot naman si Jinhyun.
Hindi pa, papunta pa lang ako para kunin ito. Salita naman si Moonjin. Kapag nakuha mo na ang grades mo. Tara kumain tayo. Sagot ko. Hula ko kakain tayo sa mahal, tugon naman ni Jinhyun. Dumating naman dito ang guro at hinahanap si Jinhyun. Kim Jinhyun, andito ba si Jinhyun? Taas naman ng kamay si Jinhyun. Opo, andito po ko guro. Ano pong nangyayari? Napatakbo na lang ang guro habang may yak-yak ito. Maganda ang ginawa mo. Ikaw ang nangunguna sa rank ng national sa test, congratulations. Laking gulat naman ng lahat dito ng mga kaklase ni Jinhyun. Hindi ba siya nagkalat? Pero siya ang rank 1. Anong nangyari? Napatanong na lang si Jinhyun. Sigurado po ba kayo? Sagot naman ng guro. Tama, kinumpirma na ito ng school board. Congratulations. Di pa rin dito makapaniwala si Jinhyun na siya ang rank 1. Binati naman dito si Jinhyun ng mga guro. Congratulations Kim Jinhyun, proud kami sayo. Ikaw nag-pride ng school. Maganda ang pinamalas mo Kim Jinhyun. Nagpasalamat naman dito si Jinhyun sa headmaster. Dagdag naman ng headmaster. Tinitignan na talaga kita simula nang pumasok ka ng high school. At putuloy pala itong nagsasalita sa loob ng isang oras kaya naman nag-iba na ang mukha ni Jinhyun. Nakalabas naman dito si Jinhyun at parang napagod sa pakikinig. Sa wakas nakalabas na ko. Dumating naman ang dalawa at salita dito si Chulwo. Itong nerd na ta. May sakit ka na nun pero ikaw pa rin ang pinakamataas. Tunay ba ta? Seryoso ko halimaw tong tao na ta. Salita naman si Jinhyun. Salamat, kamusta naman si Sangmin? Sagot naman si Chulwo. Andito lang sa kani-kanina, well maganda rin ang pinakita niya pero siyempre hindi kasing ganda ng iyo. Hindi tayo pwedeng tumambay lang sa gantong araw. Tara mag-inom tayo. Sagot naman si Moonjin. Alak na naman. Mag-internet cafe na lang tayo. Salita naman dito si Jinhyun. Pasensya na pero sa sunod na lang tayo mag-inom. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Tanong naman ni Chulwo. Sagot naman si Jinhyun. Isa din yan. Pero gusto ko ilaan ang araw ko kasama ang magulang ko. Lumipat naman ang eksena sa tahanan ng Kim. Napayakap naman dito ang ina ni Jinhyun. Jinhyun, panaginip ba ito? Rank 1. Tanong naman si Jinhyun. Ina bakit ka umiiyak? Sagot naman ng ina. Hindi, masaya lang ako, napakaswerte kong ina. Pinakita naman dito ang ama ni Jinhyun na nag-iinom. Mabuti, congratulations, ano ba ang sekreto? Huwag ka na magmonopolyo sabihin mo na sa amin. Kung ang anak ko ay kahit kalahati lang ng galing ni Jinhyun, hindi na ko mag-aalala pa. Sagot naman ng ama ni Jinhyun. Wala namang espesyal na sekreto. Sadyang nagmana lang siya sa akin. Napangiwi na lang ang dalawa. Dagdag naman ng ama ni Jinhyun, tignan mo ta, nagbibiro ba kayo? Walang kagaya ni Jinhyun ang di magmamana sa ama. Uminom ka na nga lang dyan. Sagot naman ng dalawa. Lumipat naman ang eksena kung saan ini-interview si Jinhyun. Mula sa kulelat nung junior high to first place, at ang hangarin na tiisin ang stomach ulcer habang exam, ano ang sekreto sa likod ng pag-aaral mo? Rank 1, Kim Jinhyun. At hindi ka ba nagkaroon ng extracurricular tutor? O pumunta sa prep schools? Meron ka bang espesyal na ginagawa na gusto mong ibahagi? Sa isip naman si Jinhyun. Sa tingin ko hindi ako magandang interviewin sa pagiging rank 1. Well, kung mag-aral ka ba naman ng 8 years para sa SAT, hindi mo na kailangan pa ng extracurricular. May unti rin akong naaalala sa questions and answers dito at habang nagtitest. Kaya nakatulong din yun. Di ko naman pwede sabihin sa kanila yun. Kaya ang sinagot na lang ng ating bida ay ang kanyang paboritong sagot pagka tinatanong siya. Madalas akong nag-aaral mula sa textbook.